Hey there mga my love Sagittarius! Thank you so much for always staying here with me in this channel, babes. So, ang content natin ngayon is alamin natin kung ano ba yung mga karmas ng personator na nanakit sa inyo. So, bago natin simulan ng reading na to for ya, guys, reminders mo na dito for everybody, so just take up only what resonates here with you. At syempre, wala po tayong gender dito ba, lalaki, LGBT, cross-watchers, you can play frogs if you want. Of course, you can do that. And at the end of the day, you always have your free will. So, hi and hello pala sa mga bagong subscribers. Ako po si Yan. Welcome. At sa mga returning subscribers, thank you so much for the warm love and support you're giving me. So, let's go ahead and check this karmas here of the person who hurt you, Sagittarius. But please do know that no one, no, has any right to hurt anybody. Yan. So, Archangel Michael, thank you so much, together with the angels and spirit guides, for being present here in this reading. This is for my Sagittarians people. This is for Sagittarius. Tell me, what are the karmas of this person who hurts Sagi? Tell me about the karmas that this person is experiencing or is about to experience. Tell me the karmas of this person who hurt Sagittarius. What are his or her karmas? Okay, so let's go ahead and check these messages here for ya guys, but please allow me na ilagay muna at ilatag yung mga energies natin sa ating table before we start. Have here the Magician energy. Judgment. Five of Swords. Four of Wands. Five of Cups. Six of Coins. Ten of Wands. Five of Coins. Nine of Cups. Okay. You could be married or minsan na kayong kinasal sa person na to but you've got separated. Baka may divorce or annulment dito for others of you. Yung iba nag-separate but hindi dito dumaan sa legal process. Yung iba naman naghiwalay lang, no? But you've showed here na matagal ka rito na parang nakipag-relationship or baka long-term committed kayo before. Okay? Matagal na kayo nagsama, matagal kayo rito mag-boyfriend, girlfriend yan for others of you. This person here is as the biggest karma niya is the Magician energy and there's this Judgment card. You know what that means? That only means that this person here will spend his or her whole life manifesting you back into his or her world. Yan. So, nakita ko siya dito na ima-manifest niya kayo rito sa buong buhay niya. No, yan yung gagawin niya rito is to win you back. Yan. Eh, bakit habang buhay niya naman gagawin yan, Miss yan? Simple lang. Kasi kung para sa itong reading na to, nakikita ko na buo ng desisyon mo, hindi ka na babalik ulit sa taong yan. At never mo nang bubuksan ang iyong mundo, lalo na ang iyong puso sa taong yan. This person wants to trick you with his or her lies. Maaring maraming kasinungalingan at deception ang ginawa niya dito sa inyo noon. But this person here is now drop dead serious, okay, in making or creating these changes here para lang bumalik kayo sa buhay niya. This person, nakikita ko na isa sa mga biggest karma niya is may experience niya rito yung malungkot siya for the rest of his or her life. Trying to fight for this type of connection na alam niyang noon-noon pa naman nagsara or natapos. So I do see that this person's biggest karma is you not going back into this type of relationship anymore, Sagittarius. So another energy ng karma na nakikita ko for this person, I do see that this person here is actually trying to always prove himself or herself with other people.
Okay? What does that mean? Sa family niya, sa friends niya, bakit kailangan palagi siyang may patunayan? Bakit kailangan na parang kailangan niya palagi ng evidence, proof na talagang may ginagawa siya 'no, or nagkakaroon dito ng improvement sa sarili niyang life na maybe other people belittle or minamaliit siya dito or maybe other people here do not trust him or her. Especially when it comes to making improvements. Sa trabaho meron, 'no, sa loob ng pamilya. So, parang lumalabas dito na parang kahit anong effort yung gawin niya laging hindi nagiging best para sa other people or sa ibang tao. Palagi na lang na parang may kulang para sa ibang tao. So, nakikita ko dito that this person will keep on trying to prove himself or herself 'no, yung worth niya at nakakapagod yun. And whoever this individual is, I do see that this person here will continue to be that, okay? That person who will always try to prove himself or herself with other people. Yeah. Parang hindi nagiging enough yung mga binibigay niya ritong efforts. Palagi may kulang. Yan. At lagi yung pinaparamdam or madalas pinaparamdam, lalo na ng mga taong nakapaligid na sa mundo niya, no, for quite a long time already. So, nakikita ko rito mga babes, na may mga energies na rin na parang sinusubukan siya rito na kunin yung atensyon niya. Maaaring may mga nagkakagusto sa kanya rito or baka merong may gusto dito sa kanya. Yan, no? Nakikita ko rito na hindi siya nagpe-pay attention dyan kasi ikaw yung gusto niya. So, nakikita ko dito mga babes na this person here will eventually may hirapan siya rito makamove forward sa inyo, lalo na kung kayo to na wala ng balak bumalik sa koneksyong ito. Siya ito na walang ibang gusto kaya kahit na may ibang nagpaparating rito ng pagki-care at pag-aalaga sa kanila, wala, hindi nila pinapansin with this Five of Cups energy. Yan, no? May nadamay pa ditong individual, 'di ba? Kasi hindi niya pinapansin, pero nagbibigay naman ng genuine love at attention sa kanya. Willing naman rito na parang magpagamit para makalimutan ka, kaya lang wala talaga. Ayaw niya talagang magbigay ng atensyon sa taong yon, Sagittarius. Yan. So, nakikita ko dito mga babes, no, na posibleng itong person na to, sa mga karma niya is ma-fall siya dito sa isang scam or sa isa ritong fraud. So, whatever the case may be, posibleng makuha yung pera niya rito, no? Kasi parang magmumukhang legit at magmumukha rito na parang mga authentic yung mga ipapakita sa kanya, but it looks like yun ay parang maganda lang yung pagkakaplano, planado, kumbaga, no? So, maaaring ito ay related sa baka pagbili ng mga gamit 'no, online 'no, yung mga ganyan. Actually, yung pinaka-nakukuha ko dito yung parang mga second hand 'no, yung mga nagamit na, 'yan. So, whatever the case may be, okay, I think may scam siya because of that, 'yan. Doesn't have to be na pinu-push ko dito na bumili kayo ng brand 'no, pero kasi 'pag when you say brand 'no, suggestion lang naman ito, pero kahit na hindi naman i-consider, okay lang. Kasi 'pag brand 'no, may warranty pa 'yan, puwede niyong balikan yung pinagbilhan ninyo kahit ilang beses pa kayo bumalik dun. Pero kung scam yan, mahirap hagilapin, 'di ba? So, nakikita ko rito mga babes 'no, na itong energy na ito is posibleng meron siya ritong, gustong bilhin and I think second hand yun or nagamit na ng iba. But for some reason, magkakaproblema sa mga papeles involving dun or may problem or issue yung bibilhin niya, something na ipe-purchase niya. And I think second hand na yun. So, dun ko nakikita na mapo-fall siya dito into scam. Posibleng hindi totoo na nagbebenta yun ng gano'n, property or gadget or car or house, whatever. Yan, no? Pero maaaring meron na siyang mahulog or meron na siya ditong mai-forward na money. So, nakikita ko na hindi lang babalik yung money na yun at posibleng hagilapin niya pa rin, no? Yung tao mismo, no? Na posibleng nagbenta sa kanya nun. So, maaaring yun yung karma niya, isa sa mga karma niya, no? Is yung meron ditong perang mawawala sa kanya na pinaghirapan. Yeah, yan. I know, pero yun yung nakikita ko right here. So, nakikita ko siya rito 'no, na posibleng malulong siya rito sa isang bisyo na tingin ko na-adapt niya lang rin simula nang nawala ka. So, kung hindi siya umiinom nung kayo pa, nakita ko rito natuto siyang uminom. Kung hindi siya naninigarilyo nung kayo pa, nakita ko siya rito naninigarilyo na, pampatanggal ng stress 'no, at maaaring may influences din ng mga other friends or katrabaho, 'yan 'no. So, nakita ko rito na meron dito na parang
bisyo na makakasanayan niya na, 'yan. Pero lahat ng mga bawal ay lahat ng mga sobra ay hindi maganda. So, nakita ko dito mga babes 'no, na kung sino man 'tong energy na 'to, posibleng mag-dive siya into mga bisyo na maaaring hindi maganda for his or her health or for his or her own well-being, 'yan. So, maliban diyan sa karma na 'yan mga babes 'no, nakita ko rin dito na yung money niya, you will find this person will find it really slow yung pagdating ng pera sa kanya. Parang yung pera is parang na-traffic. Gano'n yung nakita ko rito, na parang yung pera na-traffic, 'no? Yung blessings about money, about progress sa career or job, or baka may hinihintay siyang promotion, incentives, quota, or whatever, nakita ko na-traffic yun. So, hindi naman sa hindi na yun darating sa kanya, pero nakita ko na parang matagal yung pag-pause or pagtigil nito kasi it's a blockage na walang ibang makatatanggal kundi siya lang rin naman. This person is giving too much attention on you, kaya yung energy niya mababa. Kailangan kasi mataas yung energy mo for you to manifest yung mga magagandang blessings in life. Eh, lalo na pinansyal. So, dito nakikita ko nagpapatuloy dito na hindi nagkakaroon ng improvement sa financial niya. It is because yung energy niya is pa-drain ng pa-drain. Dapat baguhin niya yung mindset niya para magkaroon rito ng pagdating ng pera at matanggal yung malaking bakod or harang Sagittarius na naghaharang rito sa pagdating ng kanyang blessings in terms of money. So, nakita ko rin dito yung family issues na posible niya rito kaharapin. So, I think meron dito sa family niya na posibleng magkaroon ng problema sa pinansyal at nakikita ko na wala yung ibang masasandalan kundi siya. At posibleng siya 'to na mas lalo pa siya magsa-struggle sa money, maaaring kumuha rin siya rito ng iba pang mga sideline or other rackets para matulungan ang family member niya ito. So, nakikita ko rito na posibleng magkaroon ng problem sa pera or money or finances yung kanya ritong loved one, especially family member. And this person here will help that family member, okay? At nakikita ko rito na parang halos magkakandakuba na rin talaga siya rito sa pagtatrabaho, no? Na parang yung perang tinatrabaho niya is napupunta lang doon, okay? Sa pambayad kung ano man yun, sa pangtustos ng problema na yun, yan. So, nakikita ko dito na isa yan sa mga major karmas na kakaharapin niya rito, no? So, nakikita ko rin dito mga babes, no, that this person will continue to remember your face at meron pa siya dito mga natitirang photos ninyo. And for some reason, ang nakikita ko dito specifically, pero just take how this resonates, maaaring pinadevelop yung mga pictures ninyo before and I think yun yung mga tinitingnan niya. Kasi nakikita ko dito na posibleng nung nagkahiwalay kayo, binura niya yung mga pictures ninyo sa inyong cellphone, pati na rin sa cellphone niya. Yan, no? May nakuha tayong ganun, pero hindi mag-resonate sa lahat. Pero nakita ko dito that this person, one of the biggest karma that he or she has to face is yung nagtapos na ang inyong relationship at hanggang tingin na lang siya sa mga memories ninyo, sa mga larawan, no? Hoping na sana hindi kumupas ang mga litratong yan kasi yan na lang rin naman yung natitira sa kanya, no? Na parang pinapaalala na minsan kayong dumating sa buhay niya, no? Pero this person here, willing to sacrifice everything just to win you back into his or her life, Magician card energy with the judgment. I will do everything kahit isanlaan niya pang kaluluwa niya raw sa demonyo. Yeah, I know, that sounds, yeah, but that's what I heard. So whatever the case may be, desperate, out of desperation. This person is really obsessed to win you back into his or her life and that is what is his or her major karma. Kasi kahit anong gawin niya, kahit isanlaan niya pa ang kanyang kaluluwa sa demonyo, hindi na mababalik rito yung inyong love for him or herself. It is already gone. Faded away na ang love mo for him or her. Okay? You've already turned your back from this person. So Sagittarius, you're no longer here, honey. This is you. You've already moved forward with your own life. Started your new journey, started that new beginning here for yourself. So I do not see your energy anymore. This person will continue to think about you.
and will continue to feel lost in his or her life's journey, in his or her own life's journey. This person here, his or her biggest karma is to look and search for ways, strategies on how to win you back, but it will not work. Ano man yung mahanap niya dito sa Google or advices from other people, friends, whatever, it will not work and it will not bring you back into his or her life. Yeah, I know, but these are the karmas this person here is facing or is about to face in the future. Yeah, thank you so much, Sagittarius, para sa oras mo. Please do check out other channel kung interesado kang tumambay dyan. Then see you there. Sana ngayong love and light. Happy weekends. Annyeong.